Bounce back lang sa ilaha, ma'am. Because God is with us. Correct. Dili po nalayo ng witchcraft na napa. Say, doon na ako niabot na gina sila sa witchcraft, sa ilaha tuan. Sa ilahang kagustuhan na Ma-impeach, ma'am. yes, matanggal ko. Matanggal ko sa pwesto. Out of there. Wala ko ang witch hunt, well, obvious naman na, no? Makita ninyo dito. Unang-una, makikita ninyo nung budget hearing last year. No? Na nagtanong nila ay tungkol confidential funds lang. Meron lang silang inutusan na magtanong konti about sa budget proposal ng OVP na wala namang confidential funds, pero lahat ng tanong nakikita nyo, nagbabasa sila ng script at lahat yon confidential funds. Dahil doon nila tinutuha yung information nila na pang-atake. At ngayon, nalaman natin, doon din pala nila kukunin yung information nila para sa impeachment. At kung maalala niyo, ang presiding member ng House noon ay si Stella Kimbo. At sinabi niya talaga, on record na, let's stick to our klaro yun. Ang second, yung nakakatakoray yung pagkuha nila sa confidential records, no? Sa Commission on Audit. Ang ginamit nila is order guidance House of Representatives. Doon sa loob ng Commission on Audit. At nagpupas pa sila ng hearing na para kung mga mabigyan ng SEPDATS po na legitimacy yung ginawa at mga documents sa Commission on Audit. At nakita ninyo, nung wala na silang maitanong, dahil wala ka namang makikitang pagkakamali sa mga ginawa, ay lumipat na sila doon sa impeachment puno. At nakita ninyo, din sa impeachment puno nila, nakaapat sila na articles of impeachment dahil hindi nila talaga magawang mabuo ng isang complaint na makatotohanan at meron talagang mga credible na evidence. So, hindi na yan sa lingid sa kaalaman ng karamihan sa ating mga mga. Correct po. Ma'am, po natin different topic. Okay lang. Ma'am, my question kasi is that tinanong pa Attorney Kaufman, ano ang reaction niya sa sinabi ni Secretary of Justice Remulla na allegedly na-destroy na daw yung evidence kaya hindi na sila makapag-file doon sa local court sa Pilipinas and they're ceding the issue or the situation dito sa ICC. Sinabi ni Attorney Kaufman po na in as far as destroyed evidence is concerned, wala pong ginawa si PRRD because that is a criminal offense. Ano po yung reaction ninyo, ma'am, sa statement ni Secretary Remulla na wala na daw evidence? A lot of Filipinos are thinking, if there are no evidence in the Philippines, what kind of evidence will be presented before the ICC? Gawa-gawa talaga na ebidensya. At yung mga ebidensya nila, meron din tayong ebidensya na kinuha yon by force or intimidation or harassment of individuals. So, makikita din natin yun. Soon, very soon. Will you be attending the SONA, VP? Of course not. No, SONA for me. Kasi confirm na yung natin, Korea natin na yan. Bukod po dito sa The Hague, do you intend to visit other places in Europe on this trip? Wala po. Dito lang kami sa Hague, sa duration ng duty ko. So, July, ano ba? Alam ko naman yung July 5 hanggang July 23. Yung 23. And then, darating sa susunod si Hunter. So actually, dito po kayo sa SONA, no? You will be here. You'll be out of the country during the SONA. Oo, kasi July 23 ako, alis. Okay. So dito lang kami and kasi inaano namin yung 4 days a week na kasi yung bisita.
So, minamaximize namin yung grant ng detention unit na 4 times. Your reaction po na gobyerno ng Pilipinas ang gagastos para sa 4 na witnesses by way of cooperating with the ICC? Well, nakakalungkot. Dahil unang-una, kasi sabi nila walang ebidensya, pero meron sila ngayong witnesses na kaya naman nila panabayaran yung pagbabiyahe. Pero nakakalungkot kasi sobrang bagal ng galaw nila para sa ating mga kababayan na naiipit sa kanunungan sa Iran at sa Israel. Kaya kaya nakikita natin at nakikita ng taong bayan nasaan ba talaga yung priorities ng administration na ito. Apparently puro politika lang yung maninira na sa politika lang yung kanilang prioridad at hindi yung mga mamamayan. Ma'am, on a different, parang susundan ko yung question, ma'am, by the way. Sinabi po ni President President Marcos na i-stop na daw po natin yung pamumulitika at it's now time for us to work. Siguro tumingin siya sa salamin, no? Pag sinasabi niya yung stop na ang pamumulitika kasi sila yung namumulitika. Ang ginagawa lang namin lahat ay sumasagot kami, di ba? Okay, ikaw isang biktima ka din. Dahil you are known to be an ally and a very close lawyer of President Duterte. So, wala naman kami ginagawang atake. Sa amin lahat ay sagot at depensa. So, silang tumigil. At sila yung nasa administrasyon, sila yung tumigil, at sila yung tumutok sa kung ano yung dapat na ibigay para sa taong bayan. Yung special affirmative defenses po sa impeachment, no, yung hindi pwede mag-carry over at saka barred na impeachment complaint. How confident are you that the Senate will resolve that first before hearing the individual articles of impeachment? Paniwala ko naman, madami sa kanilang abogado doon and syempre yung iba are supported by lawyers as well. Unahin muna nila doon pagdesisyon tungkol sa question ng malilito for public in crossover ng trial from the 19th to the 20th. Yung notice of disallowance po sa 4th quarter ng confidential fund na pending appeal, wala pa pong resolution yung appeal ni Ron? Wala pa kaming i-check ko sa Office of the Vice President. Okay. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Okay. Well, I know you've answered it already, but Tatay Digong, how is he? So si PRD, kanina, pa-expound kung ano yung skin and bones. Payat siya. At sobrang payat niya na hindi niyo pa siya nakita na ganito kapayat. Siguro nakita ko siyang ganito kapayat nung binata pa siya and sa photo, nung binata pa siya. Yung kanyang braso ay kalahati lang ng braso ko. So ganyan siya kapayat. But para sa akin lang he looks good na payat siya. Kesa sa yung malaki ang tiyan, tapos parang unhealthy tingnan at mukhang nakakatakot para sa kanyang heart. So, I like him in this way. Much as lip. Pero nabanggit nyo yung baho sa kanya na naaabala yung mga supporters niya na mabilis ang pagpayat niya sa kulungan. Oo, nabanggit ko din na sa kanya, sabi ko nga kanina, naiinit yan namin yung concern. Because ang is, yung pagpayat niya, ay hindi naman niya kagustuhan dahil talaga yon sa appetite, loss of appetite niya, siguro sa mga pangyayari, and of course, siguro kasi hindi traditional Filipino food yung nakasanayan. Yung mga pagkain Pilipino na nakasanayan yan, hindi yung yun. One more last question from Pirsara.
Nabalitaan niyo po ba yung Unity Walk namin yung July 5? Yes, oo. Mm. Nakita ko din yung videos. Nabanggit ko din. Mm. 7 kilometers. Pumayat ako. Nabanggit ko din kay Napaos nga. dating Pangulong Duterte yung Unity Walk July 5 dito sa The Hague. At nabanggit ko din yung Run for Duterte, yung fun run sa Davao City at sa Cebu ng July 6. So, nandito kay Johnson. And alam din po niya sa 19. Sa 19, bukas po, kapatid na sa kanya nakatagpag ko kanina. Kasi nag-updating lang ako kung anong mga nangyari. So, pag-update ako kung ano yung mga future na mangyayari. Bukas. Activities. Okay. Thank you, VP. Thank you, ma'am. Mabuhay pa kayo. Ma'am, mas maaga ang bisita nyo ngayon, ha? Mas maaga kayo nakalabas? Tomorrow, 2. 2. Okay. So, matatapos siya ng mga 3, Pag Monday, 3:30. ano siya, 1 to 3, 1:30 to 3. Okay. Sige. Ma'am, pwede pa Thank you, ma'am.